Hello! So, ngayon lalabas ako para mag-vlog. Papakita ko kung anong itsura ng Frederiksted because I live in Frederiksted in the Virgin Islands and I want to show you this place. Maganda yung panahon ngayon. Medyo maaraw kaya pwede tayong lumabas para mag-vlog ng kaunti. At wala ring kuryente, so I don't have nothing to do here at home. That's why I decided to just go out and take some videos. So come with me and let's explore Frederiksted. Ayan yung gabahay namin, guys. Malaki siya. And nirerentahan namin siya. Bale, ang may-ari ay yung church na malapit dito sa aming bahay. So, Like I told you, I live in Frederiksted. Ito yung isa sa mga city. Well, hindi siya mukhang city pero this is a city, one of the two cities in the Virgin Islands. So ito yung bahay namin kapag nasa labas. So first time ko mag-vlog dito actually. So medyo awkward. Medyo hindi pa ako sanay. Pero I have to do it. Sayang naman yung camera kung hindi ko gagamitin. Okay, so this street is called Hospital Street. So, ganyan yung mga style ng mga building dito. Yung nakikita nyo sa pinakadulo, ano na yan, beach. Beach na yan. Bale, yan yung sinasabi kong may-ari ng pinagtutuluyan namin. Property nila yung bahay and mahabang storya pero yung pari dito may kakilala siya sa may kakilala siyang teacher na nakatira ngayon doon kasama namin. So yun, doon kami nagre-rent as of now. This is not a Catholic church. So ganyan siya, guys. Walang masyadong wala talagang masyadong tao dito. Napaka-tahimik. Although, like I said, ano siya, city. Pero parang hindi siya syudad. So ito, sabi nila historic, may nakalagay na historic ano daw to, site, pero hindi ko alam kung anong meron dito. Bale ito siya. Hindi ko alam kung anong meron dyan. May puno, mga puno ng sampalok. So, ang lakas niya makaprobinsya. Tignan nyo, guys.
Yan siya. Historic site. Please no dumping of bodies. But may dumping of bodies. I don't know. I have no idea. Bakit may dumping of bodies dyan? Siguro may mga tinatapon na mga... Hindi rin kasi masyadong safe tong city na to. Tong lugar na to. Pero wala pa naman akong wala pa akong experience na bad dito. It's just that hindi siya kasi siya masyadong matao. Tapos madilim siya kapag gabi, kaya medyo nakakatakot. Pero so far wala pa naman akong experience. And 1 year mahigit na kami dito nakatira. Ngawit na yung kamay ko. Malapit na tayo sa beach. So makikita nyo mamaya kung anong itsura. Malapit na tayo dun sa beach na sinasabi ko. Medyo maingay. Hindi ko alam kung anong meron nangyayari. Maingay. Medyo awkward lang. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung ano yan. So yan yung isa sa mga hotel na malapit dito sa Virgin Islands. I mean sa Frederiksted. So ito na yung beach, guys. Hindi ko alam kung beach ba ito. Port? Pwede kang maligo dito pero ayan siya. Init, grabe. That's coming. So yung lugar nito guys, sinatawag tong boardwalk. So may dalawang boardwalk dito sa St. Croix, dito sa Frederiksted, tapos meron isa sa Christiansted, which is sa east end yun, sa east. This is west.
Sobrang ganda ng tubig dito. Tuwing pupunta ako dito, sobrang ganda talaga ng tubig. Ano nga guys? So ito, titignan, punta ako sa baba para makita nyo kung yung tubig. Ano si urchin dito? Ang daming sea urchin. Ano si urchin yun? Sakit niyan pag natapakan mo. So banda doon, may mga nagda-dive. Actually, yung part na doon banda is diving spot siya. So may diving spot dito. Ay, may diving shop. Basta parang lugar kung saan ka pwedeng mag-arkila ng mga like damit, ganyan. Tas yung goggles para makapag-dive ka. So diyan sila nagda-dive usually. Ano naman guys, ang ganda ng tubig. Na bato lang. Ano yung baka madulas? Bale, yung nakikita nyo na kulay yellow na yan, company yan dito. Hindi ko alam, may ginagawa siguro sila. Pero usually, dito dumadaong yung mga cruise. May mga cruise na dumadaong dito every now and then. Yeah. So, kapag mayroong cruise next time, i-video natin para makita nyo. So, dito yung naka-lock yan, sara sa public. Binubuksan lang yan kapag may mga cruise, tapos may mga sundalo na pumupunta dito. Ito yung other side. Sobrang ganda rin.
Nakita kayo ng mga videos about St. Croix. Dito usually kasama to sa mga nakukuhanan nila sa aerial shot. Itong part na to, itong boardwalk. Yan. So ito lalo na tong tower na to na may clock tower. Basta so itong part naman na to, historical din to. Fort yata to. Kasi may mga canyon eh. Pakita ko sa inyo. Baba lang ako saglit dito sa may actually hindi ako masyadong bumababa. Hindi ako bumababa dito. Pero go. Push natin yan. Ayan. So ayun, may mga canyon. So siguro fort to. Ayan. Ngayon nandito naman tayo sa kanilang playground. Ayan o. Yung pinakita ko kanina, ang tawag din ay Makajumbi. Makajumbi. Ayan. Ayan. Cute nung playground nila. Pero tignan nyo guys, may gumamela dito. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Bale may painting dito, mural. May mural dito about sa history nila. Mga important tao, ganyan. So ito siya. Yan. CR yata to guys. So si D. Hamilton Jackson, ano siya, educator na parang isang key figure na Virgin Islander. And may day siya na sineselebrate dito. I think it's called Bread and Bowl Day. That's also what they call it. I'm just not sure. Yeah. But D. Hamilton Jackson is one of the key figures here in the Virgin Islands. So naglalakad ako pabalik dun sa kanina. Punta naman tayo sa kabila. Pero gusto kong makita nyo dito guys. May bougainvillea din sila dito.
So, andito ko ngayon sa The Fred. Para siyang resort hotel. I don't know. Hotel, may resort, may swimming pool. Tapos, sa harap nito is yung beach. Yan. Order tayo ng drink. Ito yung menu nila, guys. Ito yung in-order ko. Lime and a coconut. Ang ganda dito, guys. As in, ito yung parang pinaka-bar nila. As ayun yung beach, oh. Super ganda. Ayan yung hotel. Andun yung hotel sa likod. Tapos dun banda. Tapos may swimming pool sila. Parang infinity pool. Tapos may jacuzzi sila doon banda. Na-try ko na dito actually. Like twice. Pero day pass lang. Ito na yung drink ko, guys. Oh my God. That is so good. Tapos ang bait na ate kasi binigyan niya yung extra. That's almost a full cup. That's crazy. Kasi ayaw niya daw ng she doesn't want wasting. Kaya yun, binigyan niya sa akin. Sarap. So ayun guys, may nakausap akong parang turista na taga Philadelphia. Mag-asawa sila, kasama niya. Yung asawa niya is Jamaican. So nag-break muna ako from vlogging. Pero tuloy tayo. Ito yung puno, guys, na para siyang aratilis. Yung bunga niya. Ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko na. Pero itong punong to, usually nag-grow ba siya sa malapit sa beach. Ayan. Tapos kapag ano na siya, like red or pinkish, pwede mo siyang kainin. So ayan guys, nag-cup na ako. Sobrang init. Ito, in-stop ko muna yung vlogging kanina. Kasi nasa gilid tayo ng daan. Pero ito yung part ng beach na dito usually maraming naliligo.
Saan yun? Oh. Saan? Diba? Tak. Ay, ito pala sila Ma'am ano. Sila Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila. Ayan si Ma'am Sheila. Teacher yan dito. Hi Ma'am Sheila. Ako lang. Naglakad ka lang? Nag-vlog ako. Hi guys. Yan po si Ma'am Sheila. Best teacher of the year. Wala pabihira. Hello sir. Hi, Bebe. So papunta tayo ngayon sa Sandcastle Beach. Ay, Sandcastle. Basta ganun. Hotel, something. So isa ito sa mga like pinag-extend ba ng mga turista ba? Siyempre hindi tayo papasok dyan be. Dahil ayan siya. Tapos yung entrance niya is in yung parking. Kasi ito yung like place. So pwede kang kumain dyan. Tapos pwede ka rin like magstay. No, just the beef. Yeah, so and may nakita ko guys na nagtitinda dito ng pate. Parang ano nila yan dito, snack nila dito. Parang siyang empanada. Pero hindi empanada. So meron siyang saltfish, beef, tapos chicken, and I got the beef pate. Ayan siya guys. Here we go. Want a bag? Yes, ma'am. Do you always go here? Yeah, like Do you always sell here? yeah. Every day? This Sunday. Every Sunday. I wanted chicken with me. So ganito yung itsura niya guys. Para siya talagang empanada. Try natin siya.
Sarap siya, B. It's good. Thank you. Oh my god, it's so good. For $5. This is really good. Parang pang okra, B. Sarap talaga siya. Okay, so malapit na nga tayo sa bahay. Siguro ako masyadong makita dahil andun yung araw sa likod. Hingal na hingal, be. Medyo malayo din kasi yung nilakad ko. Mga kabahayan dito ganyan. Bagay yun yung style nila. So, nakakapagod guys. Siguro matutulog ako after nito. So, yun. Ito yung Frederiksted. Well, hindi yung kabuuan pero yung usual na pinupuntahan dito, yung ito yung tinatawag na downtown kung saan ako nakatira. And you have the beach here. That's one of the things I like about living in this place, because you're close to the beach. If you want to take like if you want to swim, want to go to the beach, it's just like it's only 5 minutes, not 5 but like maybe 15-20 minutes away from my house. And if I wanted to get something quick, I can go to the small shops down there. So punta sa simbahan. Yung mga simbahan dito, ito yung pinakita ko kanina. Then meron pa isa dun, yun yung Catholic Church. Hindi kasi Catholic to. So sana nagustuhan niyo yung vlog na ito. And yeah, I'll try to do more vlogs here at Frederiksted. I am gasping for air. But I'll see you guys next time. Bye bye.